Si Jesus po, sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. So church, si Jesus po ang magla-light up. Si Jesus po ang mag-make break up. Si Jesus po ang mag-mentally illuminate. Mentally, si Jesus po ang mag-mentally light up, mag-make bright up sa ating mga kaisipan. Yan po ang sinasabi po niya, I am the light of the world. Kailangan muna tayo magkaroon ng fear, ng takot. Kasi ibang tao ngayon, maraming so-called Christians, may religion pero walang takot sa Diyos. Paano natin malaman na walang takot sa Diyos yung tao? Yung nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay sa mali. Alam na mali, alam na kasalanan, ginagawa pa rin. Ibig sabihin wala siyang takot sa Diyos. Amen? Amen. Pero lahat ng taga-GMLF ay may takot sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, let us have a reverence to God. Kailangan gumalang tayo nang sa ganun po, kailangan natin ng karunungan habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo ito'y Amen po ba? Kailangan natin magiging marunong. Amen? Mas marunong tayo dapat sa demonyo. Mas marunong tayo dapat kay Satanas. Amen po ba? Amen. At ang karunungan na yan, makarating lang sa ating buhay kapag tayo may takot sa Diyos. Amen? Kaya learn to have fear in God. Amen po ba? Amen. At kung may takot tayo sa Diyos, pinapalaga natin siya. Amen? Alam natin na paglingkod, dapat siya talagang nasa heart natin. Dapat nauna natin siya. Dapat faithful tayo sa Kanya. Amen po ba? Hello? Amen po ba? You know what? God is looking for a fat Christians. Fat. Sinabi ko lang po sa Mindanao, fat. Pag pinakatingin kayo sa matataba, pero ito po yung fat Christians. Sa buong mundo, ito po yung nahanap ng Diyos. Fat Christians. What do you mean by fat? F stands for faithful. Amen. Hinahanap po ng Diyos ang mga Kristiyano fat. F, faithful. When we say faithful, loyal ka sa Diyos. Tapat ka sa Diyos sa oras. Amen? Sorry kailangan ko sabihin. Sa oras, sa araw, sa pananalangin, sa lahat ng paglilingkod. Araw-araw. Nasa sambahan o wala, dapat tapat tayo sa Diyos. Tapat tayo manalangin, tapat tayo mag-fasting, tapat tayo magdasal ng Biblia, tapat tayo maglilingkod. Tapat tayo gumawa ng dapat tayo. Ginagawa natin lahat ito sa Diyos. Amen po ba? At gusto ng Diyos, yung pagiging faithful mo ay consistent. Amen? Hindi lang yung tapat ka ngayon, pero the next day, the next Sunday, hindi na po tayo tapat. Amen po ba? Hello? Loyal, tapat. Talagang ating puso at buhay ay tapat sa Diyos. Baliktarin man po natin yung word na tapat, di ba? Tapat pa rin. Spell tapat. Baliktarin mo, tapat pa rin. Kasi ganun katapat ang Diyos. Amen. Amen. Kalabitin mo katabi mo, ikaw lang naman kasi hindi tapat din. Ako. Amen. Hello. Ang Diyos tapat eh. Kahit lang tayo nagkulang, kahit tayo nagkamali, kahit tayo nagkasala, kahit tayo nagdududa sa Kanya, kahit alam mo yun, marami tayong doubt and unbelief in this life. Alam nyo, ang Diyos, hindi naman po nagbabago sa Kanyang katapatan, naroon pa rin available pa. Amen. Amen. Okay? God's faithful. So, sa oras, sa araw, sa lahat ng panahon, kasi tapat ang ating Diyos, dapat po sa lahat ng panahon ay tapat ang Diyos, dapat sa lahat ng panahon, oras, tapat din po tayo. Kung ano itong ating sinasabi, pinapangako, tapat din po tayo. Amen po ba? Kung anong pinangako mo, maging tapat ka. Honor your words. Amen po ba? Kasi God honor His words. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kasi maraming Kristiyano ngayon nangangako. Maglingkod,
Amen? Magtapat. Ang daming pangako sa Diyos, pero hindi naman po na, para pag ang Diyos, hindi tapat eh. Amen po ba? Parang ang Diyos, parang po lang. Parang ang Diyos, Jenny na. Parang ang Diyos, ano lang. Pero, meron tayong Diyos na dapat magkakaroon po tayo ng banal na takot sa Kanya kasi naku, kung wala po tayo, hindi po tayo kinabagan ng Diyos, ewan ko lang kung buhay pa tayo. Amen? So, the next, A. F stands for faithful, and A stands for available. Dapat ang lahat ng Kristiyano ay available pag Sunday. Available siya sa prayer meetings, sa paglilingkod, sa paghayo. Available siya. Available. Pagka siya may pinapagawang Diyos sa kanya, available siya. Amen? Nanawa po ba natin? Amen. Available siya. Wala siyang excuses. Ay, hindi mo pwede. Eh, kasi meron akong lakad, meron akong gagawin, meron appointments na nauna pa dyan eh. Eh, kung appointment mo naman, hindi naman wala ang Diyos dyan. Hindi naman gusto ng Diyos dyan. Bakit di mo i-cancel para pinapagawa ng Diyos, yun ang gagawin mo. Amen? Hello? Amen po ba? Amen. Dapat lagi tayong available sa mga Bible study, sa mga homeses, sa mga yung patungkol sa Diyos, dapat available tayo. Amen po ba? Hindi po yung hindi tayo available. Kasi nauna natin yung gusto natin. Yung mga appointments natin, wala pong masama ron eh. Pero, kung may pinapagawa ang Diyos sa'yo, let your self magiging available sa Lord. Amen po ba? Eh, maraming Kristyano hindi talaga available eh. Kaya kaunti na nakakarating sa prayer meeting, sa fasting. Noon, available, pero ngayon, di na. Para ba lang nabago ang pag-ibig ng Diyos? Eh, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Kahit magbabago ka, mag-selfo valentong ka, pag-ibig pa rin ng Diyos, inibig ka pa rin ng Diyos. Amen? Pero, huwag natin hintayin na sa kantunan ay consistent po ang pag-ibig ng Diyos. Tapos pagdating po ng judgment day sa ating kamatayan, yun lang po pinakamasaklan na hindi po tayo faithful and available sa Diyos. Amen? Kaya, kailangan po, pagdating sa mga gawain ng Panginoon, available ka. Amen? Kung hindi ka available, yung mga ginagawa mo na, yun yung nag-distract sa'yo, nag-hihinder sa'yo, kung bakit hindi ka nagiging available na, hindi naman po yan maglilid sa'yo, papunta sa langit, magdala sa langit, i-cancel mo yan. Kung trabaho, hindi ka naman magiging available sa Sunday, mag-pray ka ba? Amen? Bakit ako? Ginawa mo po yan. Amen? Kahit pa paano, meron tayong kinapos. Pero nung hindi mo available, hindi ako makapag-chat sa linggo, alam nyo, I rather choose, pinili ko po yung magtrabaho sa lugawan. Hindi lang po ako dapat mawala sa gawain ng Panginoon. At yun pala, tinatandaan ng Diyos yung katapatan mo na yun. At pagdating ng panahon, amen, sa lahat ng laban ng buhay, sa lahat ng pagsubok ng buhay, lahat ng bigat ng buhay, sa lahat ng usapin ng buhay, ipagtatanggol ka ng Diyos. Amen. Sasamahan ka ng Diyos. Dahil, puso mo siya eh, inuna mo siya eh. Amen po ba? Yun po yung ginawa ko. Ayaw na ayaw ko mawala pag linggo. At ayaw na ayaw ko nalilay ka po pag linggo. I'm sorry to say this. Kasi, alam nyo, ang mga pastor, hindi lang po yan tinawag para mag-preach. Tinawag din po yan mag-correct, mag-disiplina. Amen po ba? Amen? At kung meron na po tayong pastor na talagang nagpo-correct ng disiplina, do not get mad. Huwag po tayong magiging mad sa kanila. Huwag po tayong masaktan, magalit, magtampo. Amen po ba? Kasi nga po langit nga po yung ating pupuntahan eh. Amen? Nagmamalasakit nga po ang Diyos sa atin at nagmamalasakit. Di ba sabi sa Jeremiah 3:15, bibigyan po kayo ng isang pastol. Amen po ba? Nagmamalasakit, marunong magmahal, marunong umibig. Amen? Di po ba tayo masaya doon? Amen, na kinukuring tayo ng ating pastor. Amen po ba? Amen po ba? Ako man po, ayoko po eh. Kasi sino ba naman ako, pero
dahil meron akong obligasyon na ako din po'y mag-a-account sa Lord, gagawin ko po kaysa hindi ko ako papasok ng langit, dahil hindi ko ako nakakorek, gagawin ko ang corrections lahat basta nasa tama ko at mahitama kayo lahat. Amen. Amen. Kasi yung pastor daw po na nakukutulang, puri-puri ka para mag-operate ka lang, para lagi kang dumadalo, parami ng attending, tapos hindi ka kinukorek, hindi pagkamasaktan ka, question that kind of pastor. Dahil mapapahama ka. Amen? Pero yung tayo po ay correct, dinidisiplina, tinutuwid. Amen? Dahil din naman po ang 2 Timothy chapter 3, 15 to 16, di ba? Ang salita ng Diyos ay magagamit para sa pagtuturo. Pagtuturo lang ba? Ano pa? Pagtutuwid. Okay, ano ba? Pagtuturo, pagtutuwid. At ano ba? Mabuhay tayo, masanay tayo sa katuwiran. Amen po ba? So, ibig sabihin na doon talaga ang pagtutuwid. Hindi naman po tayo nagtutuwid, kundi yung salita. Kailangan umalign tayo doon sa Bible. Amen po ba? Yung sinasabi ng pastor, dapat naka-align doon sa Bible. Kapag ang pastor nalaman yung buhay mo, hindi ka naka-align, i-align ka niya. Kasi hindi ka naka-align. At minsan, pag ina-align ka, medyo masakit yun, hindi mo gusto. Amen, masakit. Amen po ba? Kasi minsan may ego tayo, may pride. Ayaw natin mapaya. Masakit talaga, amen po ba? Pero hindi natin alam, yung pastor na yun, ina-align ka na kasi na-disalign ka. Amen. Okay? Palabitin mo yung katabi mo, na-disalign ka ba? I-align ka lang ni Lord sa buhay ni pastor. Amen? Ganoon po ba natin? At pasalamatan ng pastor na yan, dapat lagdipan mo pa ng malaki. Amen. Amen po. Happy birthday! Amen po ba? Amen. Alam nyo, kahit naman wala kayong love you sa akin, patuloy ako maglilingkod sa Diyos. Sanay tayo sa kayamanan, sanay din tayo sa kahirapan. Sanay tayo saan tayo dadalhin. Na sitwasyon ng buhay, sanay tayo. Then, dyan na tayo ni-melt ng Lord. Amen? Kasi hindi naman tayo magiging pastor kapag tayo hindi ko na melt na mold. Amen po ba? So, palagpakan po natin ang Diyos. So, let's, kumusta po ang lahat? Mabuti po ang Diyos sa Mindanao. Meron yung mga pinagaling sa ating pagtayo, instant, hindi po gradual. Kung pinag-pray natin Sabado, pinalayas natin yung mga espiritu ng sakit ng paa. Nakapag-church kinabukasan, amen? Gumaling. Tapos yung instant po, nag-release tayo ng healing power. Yung po, masakit na sikmura, talagang napakasakit ilang araw na biglang nawala. Instant yun. Bakit nasabi natin biglang nawala? Kasi nung Sunday na yun, wala na po na nawala. Tapos kinasabihan, hanggang ngayon, sabi niya, wala na po yung sakit ng tiyak ko. Amen. So, we have a God, a working God, a miraculous God. Kaya, saan pa tayo pupunta? Doon na sa ating Diyos, nasa Kanya lahat. Siya po ang Ama. Amen po ba? Siya po, God the Father. When we say God the Father, it means that He is the source of everything. Yan ang ibig sabihin ng Father. The source of everything. So saan pa tayo? Nasa Kanya lahat. Wala naman sa politicians, wala sa mananatao, wala doon sa kamag-anak natin sa abroad, wala na sa mga mayayamang tao na. Wala sa ating sarili. Amen po ba? The source of everything is our Heavenly Father. Amen? Amen. Kaya sa Kanya po tayo magpasakop, umasa, magsipsip. Amen po ba? Amen. Dahil nasa Kanyang lahat. Kontrolado ng Diyos ang lahat. Pag gusto Kanyang gutumin, kaya ng Diyos yun. Yan ang sabi ni Ana sa Samuel. Sabi niya, Yahweh, kaya niyo kaming pagyamanin, kaya niyo rin kaming paghirapin, kaya niyo kaming patayin, kaya niyo po kaming buhayin. So, ibig sabihin, nasa Diyos ang lahat. Amen? Kaya, sa Diyos ang tayo, magkapatay sa Diyos. Amen? Wala tayong gagawin kundi magkuha natin ang puso ng Diyos sa buhay na ito. Amen? Kasi siya na magbibigay ng lahat. Asawa mo, magandang trabaho, proteksyon, di ba na mapapala? Sa kanya lahat yan. Amen? Oo, nabibigyan ka ng
So, palakpakan po natin mula natin. Salamat dahil patuloy gumagalaw ang sa Mindanao. Dumadami na rin po sila doon. Okay, hindi pa gaano sila umahayon yan. Umahayo tayo, baka mas marami pa sila sa atin. Eh, kung nagkarangalan ng Diyos doon, tayong pinaka-main. Amen? At pagtuloy natin pag-pray, baka magkaroon po tayo ng GMLF kalumpit. Amen? Kasi kahapon, ay siguro 10 na sila, almost 10. Kasi pag 10 na ang attendee sa isang lugar, church na po yun. Amen? Pag wala pang 10, sila muna, dadalit sila dito. Pero pag may 10, church na po yun. So patuloy po natin ipag-pray ang kalumpit. Ibabad sa panalangin na anumang gawin ni Satanas paghanda para bigyan ng dahilan ng mga nakinig na para hindi dumalo ulit, gapusin natin ang gawa ng kaaway. Amen? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa buwan. Okay, meron tayong i-welcome na bagong kapatid, si Brother Edrin ba ito? Siya? Okay. 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 Kuya, welcome ka sa Jesus My Life Family. Taga saan ka? Pagkagigit ko. Asa dito? Okay. Sino nag-invite sa'yo? Ilan niya din po. Okay. Okay, welcome ka sa Jesus My Life Family. Okay, so, mahal ka namin sa Panginoon. Kung walang nagmamahal sa iyo, kapos ang pagmamahal sa labas, ikaw ay mahal ng Diyos. Okay? Dalangin namin na patuloy kang uupo sa presensya ng Panginoon at malalaman mo ang difference between religious Christianity and biblical Christianity. Ang Jesus is my life is a biblical Christianity. Kung ano po yung sinasabi sa Biblia, ito lang po yung ating sinusunod. Pag wala sa Biblia, huwag tayo doon kasi po yun, mga ideas, mga katuroon po yun ng demonyo. Amen? So dapat tayong lahat ay sa Biblia lamang kumukuha ng aral, amen, pagsunod, para sigurado tayo na makamit natin ating kaligtasan. Okay? So, salamat sa Diyos, hindi aksidente kung bakit ka narito. Ang pangyayari ito, na nariyan ka, nakaupo ka dyan, ang Diyos ang nakaupo sa iyo, bandariyan. Amen? So, ang Diyos po yun dahil, ang sabi sa Matthew 12, ang bawat isang tao ay mahal ng Diyos. Isa ka roon. Amen? Okay? Ang aming mga buhay noon ay kami may mga panamura, kami mga sinungaling, kami ay mga lalaki, chismosa, no? Mga sugarol, mga nasinggero, mga babaero, mga lalakero, no? Ang dami namin galit, puot, tampog, nanakit. Ang aming buhay ay walang direksyon, hindi kami marunong manalangin, hindi kami marunong magbasa ng Bible, hindi kami marunong sumamba. May Diyos pero parang walang Diyos. Okay? So, kami naniniwala no, sa mga albularyo, sa mga espiritista, mananawas, agimat, no, mga magkukulang, no? Siguro may nagpakulang na, di ba? Minsan pupunta tayo sa magkukulang, kulangin nyo nga ito. Tignan mo ka. Maraming ganyan, di ba? Okay. So, walang kapayapaan yung buhay namin, magulo, walang direksyon. Kaya yung iba, di ba, ibang tao na walang direksyon, magulo ba, nag-resign. Ayun, di ba? Pero dahil kami ay pinili ng Diyos, hinilang ng Diyos, iminahan ng Diyos, kasama nga roon, kami ay pinagsama-sama ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay para gawing church. Amen? Ganyan lang din. Kapag natin so, ang aming mga buhay ay nagbinago. Okay? Hindi po kami binago dahil nangako po kami sa New Year's resolution. Amen? Dahil naglista kami ng ito, ayaw ko na magbura, ayaw ko na magsinungaling, ayaw ko na mangaway, ayaw ko na magiging masamang tao. Hindi namin ginawa yan, kundi binago ang aming buhay, ang nagbago po ang Panginoon sa Kristo. Yan po siya. Siya ang bida. Amen? Kasi siya lang po ang napako sa cross. Bakit siya napako sa cross? Siya po ay binayaran niya ang ating mga kasalanan. Amen? Kasalanan magpapahamak sa atin, papunta sa impyerno, at kasalanan magpapabigat sa ating buhay.
araw-araw. Kamalasan, maraming kamalasan eh. Pag nasa kasalanan, maraming kamalasan eh. Amen? Kasi nga hindi natin kasama ang Diyos. Maraming kapanakan kasi nga wala tayong protector eh. Amen po ba? Pero salamat sa Diyos, magmula nung tayo po'y dinana ng Panginoong Diyos sa Jesus My Life Family, we are a family of God. Amen? Okay? Kuya, kung ikaw pinanganakan ng nanay mo, tatay mo, meron kang pamilya na family, biological family sa labas, okay? Ang pamilya mo ay Siyang Chinese? Hindi naman. Half. Okay. Okay, praise the Lord. Meron tayong half Chinese na bagong kapatid. Praise the Lord. Okay, pinadala ka ng Diyos dito. Okay, kung ikaw ay pinanganak ng nanay mo, family Siyang, okay? Pamilya mo sila dito sa mundo. Sila ang family mo, siya ang nanay at tatay mo, sila. Okay? Sa buhay kasi na ito, kuya, dalawang kapanganakan dapat ang tao. Okay? Naipanganak ka na biologically, sa pamagitan ng dugo at laman, naipanganak ka. Pero kailangan mo rin maipanganak sa pamilya ng Diyos. Kailangan mo rin ipanganak sa Diyos. Okay? So, maipanganak ka sa pamilya ng Diyos, kailangan mo magkaroon ng rebirth. No, yung sinasabi sa John chapter 3, verse 3, na verily, verily, I say unto you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kuya, kapag ang isang tao daw po, hindi daw po siya ma-born again, ibig sabihin ma-born again, mabago. Yan po ang ibig sabihin ng born again. May ipanganak na muli kasi yung ating pagkatao na luma, makasalanan din, padamura, sinungaling, bisyo, kasalanan. Lumang pagkatao yun, kailangan mo siyang mabago, kailangan may panganak sa Diyos. Okay? So, pag kailangan natin ma-born again, nasa John chapter 3 po yan, basahin mo sa Bible mo. Ang born again, hindi po yan relihiyon. Siya po ay proseso para ikaw po ay pagharian ng Diyos. Para pagkapunan ng Diyos. Kasi yung church, ang isang tao, marami rito nakaupo dyan, hindi pa born again. Marami rito na nakaupo dyan, hindi pa born again. Kasi ang isang tao na born again na bago buhay. Yung luma niyang pagkatao, wala na. Amen. Ang isang born again, ang ginagawa niya, lagi na po siya nananalangin, nagbabasa ng Biblia, lagi na sa gawa ng Panginoon, higit sa lahat na bago buhay na. Amen? Kasi ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon Kristo, kay Jesus, nakipag-isa, nakipag-unite ka, ay isa ng bagong nilalang. Bago na, wala na ang dating pagkatao, kundi bago na siya. Mukhang meron pa rin akong nalalaman na babalita na nandito lang sa church pero hindi pa talaga siya bago. Amen? Hindi ibig sabihin, lagi ko sinasabi na hindi ibig sabihin, pumunta ka sa isang Chinese restaurant, Chinese na. Hindi porke pumunta ka sa isang Bicolano restaurant, Bicolano ka. Amen? Hindi porke pumunta ka sa Italian na restaurant, Italiano ka. Hindi porke pumupunta ka sa church, ay Kristiyano ka na. Amen? Ang pagiging Kristiyano, dadaan mo yun sa proseso, pagiging born again. Para pagharian ka ng Diyos. Dito ako bago ko mag-start na ating topic. Kapag ikaw ay nasa born again na experience, doon ka lang paghaharian ng Diyos. Naintindihan po natin? Amen. Kapag nasa proseso ka na ng pagiging born again, ipanganak na muli, doon ka lang paghaharian ng Diyos. At pag hindi ka naka-proseso sa pagiging born again, hindi ka paghaharian ng Diyos kahit kailan hindi mo maranasan ang kabutihan ng Diyos, ang himala, ang pagpapala, ang kagalakan, ang kapayapaan. Hanggang panahon magpo-question ka sa buhay kung may Diyos pa.
Amen? Kasi, sabi di ba, unless a man be born again, John 3:3, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos sa kanya. Amen? So dapat ang sikapin ng bawat isa, ma-born again, mabago buhay. Para maranasan niya gaano kabuti ang Diyos. Maranasan niya ang proteksyon, ang himala, pagpapala, ang pagsama, ang kapayapaan, ang kaganakan na walang humpay sa kanyang buhay. Amen. Alam niyo, maraming naglalasing. Maraming uminom ng anak, nagsasabi, nagpapariwana. Marami po nasabisod ka sa kanila. Bakit sila ganun? Hindi mo sila masising ganun eh. Bakit ang mga taong ito naghahanap sila ng kaligayahan at kapayapaan? Tama? Gusto nilang sumaya. Amen. Kasi hindi nga masaya ang kanilang buhay eh. Amen po ba? Kaya akala nila, pag-iinom sila ng anak, pagsasapo sila, nagbabarkada sila. Gumawa sila ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid ko, kahit itong mga tao na sa bisod kasalanan, umusin nila sa buong mundo lahat ng Red Horse, lahat ng beer, lahat ng mga alak dyan, lahat ng shabu, kahit umusin, mamatay na lang sila. Hindi po sila makakaranas ng kaligayahan. Dahil kung hindi po sila makaranas sa proseso ng pagiging born again, para pagharian sila ng Diyos, hindi po nila maranasan ang tunay na buhay. Amen. Naintindihan po ba natin? Pero kung ikaw ay makarating na sa kaharian ng Diyos, lahat ng bisot kasalanan ay papawalang bisa po ng Diyos at lahat ng nasa. Walang masama sa drugs. Drugs yan. Pwede itapon sa dagat yan. Mawala na yan. Walang masama sa walang problema sa anak eh. Sa sigarilyo, sa cocaine, o ano man pong bisyo. Walang. Lahat ng kasalanan, walang problema. Walang problema. Ang problema, yung pagnanasa natin. Hello! May nasa ang tao, pita ng laman. At yung pita ng laman na yan, gawa po yan, udyok po yan ng masamang espiritu na nananirahan sa iyo. Pero oras na ang Holy Spirit sa pamamagitan ng pakikinig mo ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng pagsisisi mo, pagbagong buhay mo, ang Holy Spirit, papasok yan sa puso mo, sa buhay mo, pag-arian ka. Kaya pag nakarating ng Holy Spirit sa iyo, lahat ng pagnanasa, tinalo niya. Tinalo niya. Matatalo niya. Kaya pag natatalo niya, ngayon, hindi ka na magsasabog. Kasi pinagharian ka na ng Diyos. Hindi ka na mabubuhay sa bisot kasalanan. Kasi nga, wala na yung nasa. Yung panlasa na nag-uudyok sa'yo, nagtutulak ka, sige, tikman mo, sige, di ba? Wala po yan. Amen po ba? So, kailangan po natin makarating kay Kristo. Kailangan natin mag-born again para pagharian tayo sa Diyos. Dapat ito ang pagsikapan ng lahat. Amen? Hello? Nakikinig po ba ang lahat? Dapat ito ang pagsisikapan ng lahat. Kalabitin mo yung katabi mo, born again ka naman talaga. Kalabitin mo. Ang anak ko kasi yung born again, nagbabasa lagi ng Biblia eh. Hindi puro cellphone. Hindi po masama sa cellphone. Nagsi-cellphone din po ako eh. Pero kung talagang tunay ka na born again, nagbabasa ka ng Biblia. Kasi iba na ang nasa mo ngayon eh. Patungkol na sa mga Diyos na bagay. Amen po ba? At hindi ka pumapayag na yung nasa mo ngayon ay hindi po masatisfy. Amen po ba? Hello! Nanaw po ba natin? Palakpakan po natin yung music. Kaya welcome na po. We go and pray na hindi po ito ang magiging una at huli mong pagdalo.
will not be your first and last na pagdalo. Dalangin namin ang ating Panginoon ay masundan pa. Amen? Praise the Lord. So, ayan si Kuya Sam, sila ang ating mga lalaki, kaya pa po nilang i-assist para paano po ito ay lumawag sa kalooban ng Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang Diyos. Buhay po ni Kuya Eden. Shout! Praise the Lord. Praise God! So, okay. Let's proceed na po doon sa ating topic. Okay. So, praise God. Ang ating pinaka-context ay yung Hebrews chapter 12 verse 2, di ba? Ang sabi nun ni Apostle Paul, bagamat ang book of Hebrews ay pinagtatalunan pa hanggang ngayon ng mga Bible scholars kung sino ang pinaka-author, but maraming Bible scholar believe that ang pinaka-author ng Hebrews ay si Paul. So, magpitin po natin si Paul. Okay? Ang sabi ni Paul, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. When you see the word fix ay immovable. Immovable. Naka-fix siya. Amen po ba? Cannot be changed. Ano ba? Immovable? Ano ba? Cannot be changed. Permanent? Naka-fix lang talaga siya. Immovable. Hindi po siya naaalis sa kanyang kinalalagyan. Amen? Yun po ang payo sa atin ni Paul. Makikinig po ba kayo na? Yun po ang payo sa atin ni Paul na fix your eyes on Jesus. Ibig sabihin kapag naka-fix ang eyes mo kay Jesus, immovable ka. Ibig sabihin po, kahit pagdating ng problema, pagsubok ng buhay, naka-fix pa rin kay Jesus ang sarili mo. Amen? Ibig sabihin sa maraming distractions ng ating pagsamba, ng ating pagsunod sa Diyos, ang daming problema, amen po ba? Ang daming bigat, amen po ba? Ang daming kaguluhan, ang dami talaga. Ang dami-dami, araw-araw. Tapos ang isa meron na naman. You know, hindi po yan magtatapos habang tayo nabubuhay. Kaya nga, dahil hindi nagtatapos yan, dapat naka-fix ang ating eyes. Ibig sabihin, hindi immovable ka sa lahat ng sitwasyon nangyayari at nagaganap sa buhay mo. May problema, may pagsubok, may kabiguan, may kalungkutan, may kaguluhan. Meron mga pangit na nangyayari at nagaganap sa buhay. Ibig sabihin, immovable ka sa Lord. Amen? Yan ang ibig sabihin ng fix your eyes on Jesus. Immovable ka sa Lord. Hindi ka apektado sa mga nangyayari sa buhay mo. Amen po ba? May problema sa loob ng tahanan, sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral. Hindi pwedeng, hindi maari na dahil may problema ka, wala ka na pagsandig. Pag may problema ka, hindi ka na maglilingkod kay Lord. Immovable ka nun, hindi ka naka-fix. Amen po ba? Pero sabi ni Jesus, ni Paul, fix your eyes. Why we are going to fix our eyes on Jesus? Number one, because He is the author and the perfecter of our faith. Siya po ang nagtatag ng ating panampalataya. Kaya tayo narito ngayon, kaya tayo may panampalataya, kaya tayo nakakilala sa Diyos. Amen? Amen. Kaya tayo, nalaman natin ang salita ng Diyos. Tayo'y naniniwala sa Diyos dahil kagagawan po yan ni Christ. Wala tayo, siya ang nagtatag. He is the author and the perfecter. Ibig sabihin po, itinatag ni, this is just a sort of review, pinabago ko rin. Si Jesus ang nagtatag, ang naglagay ng faith sa ating puso. Siya, amen? Siya ang nagtatag, siya ang nag-establish. Siya ang naglagay dyan. Kaya, palapakan natin si Jesus. Without Jesus, we cannot know. We cannot reach God. Amen? So, siya ang nagtatag. At dahil itinatag na niya, hindi siya mapayag na yung itinatag niya na faith sa buhay, sa puso mo, ay hindi magiging perfect. Siya po ang nagtatag ng ating panampalataya at siya po ang magpasakdan. When we say pasakdan, siya
siya po ang mag-perfect ng ating faith. Kaya dapat lahat ay magpakatatag sa panampalataya. Bakit? Yung panampalataya nasa iyo ngayon. Hindi lang yan. Hindi po kinanampalataya ka ngayon. Okay ka na. Kailangan yung perfection ng faith ay marating natin lahat. Magiging sakdan tayo, magiging perfect tayo, nalubusan na tayo, magtitiwala sa Diyos. Amen. Amen po ba? Na wala na tayong ibang pagtitiwalaan. Pag may problema tayo, imbis noon, tumatawag po tayo ng helpline sa abroad, sa Germany, sa Italy, sa kung saan lugar. Ngayon, hindi ka natatawag sa Kanya. Dahil lumalim na perfect ang faith mo, diretso ka na sa Diyos. Amen. Ganun po ang ibig sabihin na He is the author and the perfecter of our faith. May mga times sa ating buhay, pag may sakit at karamdaman, di na tayo pupunta sa doktor. Amen po ba? Hello? Dahil na perfect ng ating faith, kay Jesus tayo dumidiretso. Amen? Hello? Amen. At anumang usapin sa ating buhay na pwede tayo sa tao umasa. Amen? Sa mga boss, sa mga banal na tao, mga sekretary politician, hindi na po yung, kundi iniluluhod na lang po natin ang ating mga tuhod, ang ating mga puso sa Diyos dahil perfect na po ang ating faith. Amen po ba? Hindi ba po perfect, pero talagang nag-grow na ang ating mga faith. Amen po ba? Yan ang nais at ibig ng Panginoon sa Kristo na marating po natin sa buhay. Sabi ni Paul, na marating po natin sa buhay yung perfection ng faith. Amen. Hindi pa naman perfect ang ating faith eh. Amen po ba? Minsan nga eh, masasabi natin, hindi pa talaga perfect ang faith nito eh. Kasi bakit? Pag dumalo, parang kabuti. Eh pag perfect ang faith, undawin na sa perfection. Kasi gusto niya magpunta sa perfection, kaganapan ang panampalataya. Eh, masasabi mo, hindi na siya nawawala sa gawain, sa paglilingkod. Amen po ba? Hello! Ang buhay niya si Jesus. Kaya nga, Jesus is my life, di ba? Jesus is my life forever. Amen? Amen po ba? Amen. So, He is number one, He is the author and the perfecter of our faith. Number two, He is, kalabitin mo yung katabi mo, He is, ano? Nakalimutan nyo? Ano? Yan sinasabi ko. Kaya talaga pinalilibyo ako ng Holy Spirit. He is the bread of life. Huwag niyong kalimutan yan. Bukod sa siya ang nagdadag ng ating faith at siya magpapaganap ng ating faith, siya kasi ang tinapay ng buhay. Bakit? Kailangan ko ba meron ba kung tinapay ng buhay? Ang buhay na sinasabi riyan yung spiritual life natin. Amen? Kasi nga po, mga kapatid, alam natin, ang tao ay hindi puro katawan. Amen? Ang tao ay merong kaluluwa. Ang tao ay merong espiritu. Amen? Kaya nga siyang tinapay ng ating mga kaluluwa. Hindi tayo pwedeng magbuhay na wala tayong Biblia ng salita ng Diyos. Aba, maraming Kristyano ngayon mayayabang. Nabubuhay sila walang Biblia, ang yabang-yabang mo. Yabang-yabang natin. Amen. Parang alam ba natin? Parang carry na natin, parang kaya na natin na kahit wala tayong Biblia, di tayo nagbabasa ng Biblia, parang kaya natin ang problema. Oo, kinaya mo ang problema. Pero, saan ka umaasa? Amen? Merong mga tao, kampante, hindi nagbabasa ng Biblia. Kasi alam nila may inaasahan sila, may manalangin lang sila. Amen, pero nagkamali ka, kahit kailan, hindi ka obra sa Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos siya lang ang panampalatayanan mo. Amen. Amen po ba? Nakakalapit kasi sa tao. Kaya nagkakaroon siya. Pero pwede ba, kahit hindi tayo lumapit sa tao, magkakaroon tayo? Pwede naman po, di ba? Aasa tayo sa Panginoon at gagamit ko siya ng mga tao para kapagpalain. Amen? Nanaw po ba natin? Kaya hindi tayo pwedeng hindi nagbabasa ng Biblia. Again, tatanong ko ulit. Itatanong mo sa katabi mo,
Kailan mo huling binasa? Hindi lang hinawakan, binasa ang Biblia mo. Pwede po ba tayong umiram ng upuan dito? Sabi ko lagi, please paawa kayo sa akin. Upuan. Hindi talaga ako mahal eh. Lagi na akong pinakalimutan. Pero ako, hindi ko kayo pinakalimutan ipag-pray everyday. Amen. Amen? Kasi, ano eh, gusto ko. Nag-raise po ako na manengke. Ang bigat ng aking daladala kasi wala kaming pagkain sa bahay kanin Mindanao. Alam mo yun, ang bigat na kalahina-hina po. Pati rito, ang sasakit-sakit hanggang ngayon. Amen? So praise the Lord. Palagpagan po natin sa Lord. Kasi siya kayo kung maminsan-minsan ha. Okay. Hindi nagkakaida ng lola nyo. Praise God! Hallelujah! Okay! He is the bread of life. I am the bread of life, sabi ni Jesus Christ. At sino bang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At sino bang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Sa buhay na ito, marami tayong kinagugutuman. Amen? Sa buhay na ito, marami tayong kinauuhawan. Amen? Kinasasabihan. Amen po ba? Na hindi naman magdadala sa atin sa langit. Amen? Hindi naman magpapalago sa ating panampalataya. Amen po ba? Alin, nagugutom tayo. Ayaw natin pumayag ng yung kapitbahay natin. Meron na silang kotse lupa, bagong cellphone. Diba? Meron na po silang meron na silang mga bagay dito sa mundo. Nawala ka. Eh, siyempre, nagutuman sila. Kaya, kinikrave nila yun, nakukuha nila yun, pero wala naman sila sa Lord. Hindi nila nagagabay sa Panginoon. Pero tayo, kapag yung tinapay na buhay, lagi natin kinakain, yung salita ng Diyos, lahat ng cravings natin, papawalang bisa po yun ng Lord, kung cravings yan na hindi galing sa Panginoon. Amen? Lahat ng desire natin sa ating katawang lupa, pita ng laman. Yung kinagutuman at kinauhawan, ay mawawalang bisa po yan. Church, ang sikreto ng talaga, araw-araw pagbabasa ng Biblia. Palakpakan natin siyo. Hindi yatay, mas marami pa tayong time sa cellphone. Kaya minsan lumalabo na yung mata mo. Kaya sinasabi ko kagabi, lubay-lubayan ninyo ang kabababad sa cellphone. Ang radiation, paglalabo sa mata, at ito. Amen? Yung pagbababad ng cellphone, pwede masira ang inyong mga mata. Baka 30 pa lang kay 40, wala na. Yung mata ninyo, wala na, malabo na. Paano kayo makapagbasa ng Biblia? Eh, may anti-radiation naman yan. Kahit gaano ka-anti-radiation niya, hindi pa rin sobra yan. Hello? Hindi niyo yung maramdaman ngayon in the long run pag nagkaedad na kayo. Kaya bumahan yung mga mata ninyo. Ako nga, lagi ko sinasabi, Lord, panatilihin niyo po at the age of mag-52 years old na ako. Sabi ko, Panginoon, i-preserve niyo po yung mata ko kasi para magbasa ko ng Biblia, magbasa dahil masaya ako pag nagbabasa ng Biblia. Panginoon, i-preserve yung mata ko na huwag ko siyang manlabo. At salamat sa Diyos. Kahit maliit pa ngayon, nababasa ko. Dahil iniinig ko sa Panginoon, iniingatan ko ano yung makakapinsala, makakasira. Hindi ako nagbababad. At according sa research na ang radiation sa ating brain, sa ating katawan. Ayun, minsan, pag radiation daw ng cellphone, nagkakaroon ng buko ng matres. Pag, kunyari, may shoulder bag ka, tapos yung cellphone mo nandito sa bag mo. Sabi sa medisina, may radiation, nagkakaroon daw ng buko ng matres. Yan, adik kasi sa cellphone, di mawala yung cellphone, di maiwan ang cellphone. Amen? Hello? Ingatan natin ating mga mata. Ano ba natin? Dapat, ang lagi nating titigan yung salita ng Diyos para lalong luminaw pa
kayo ang Diyos na bata pa kayo, wala na, di na nakakita. Kung ano yung di na nakakita. Amen? Bakit? Sabi ko. Sabi ko sa kapatid kong teacher, ba't ganyan yung anak ko? Kasi lagi lang siya ni nung batang yan. Ang kapal ng grado ng mata. Bakit ganyan siya? Sabi niya, paano kasi pag magsisip ko daw ganun? Pag nag-TV daw, aakit pa raw yan, gumaganon. See? Hindi na tayo pag-spiritual rito, kundi pati medical. Amen? Kaya alam niyo, bakit sinasabi sa atin ng Kristo? Gusto ng Lord na ma-preserve ang ating mga mata para makapagbasa pa tayo ng Biblia. Kasi ang Biblia, pagkain ng ating kaluluwa. At pag nakakain natin mga kaluluwa, malakas ka sa mga problema at pagsubok, hindi ka bibigay, hindi ka magbibigay, hindi ka mag-suicide kasi nga, maraming pangako ng Diyos na basa mo. Oh. Eh kung malabo ng mata mo, wala ka nababasa, paano ka nalakas ang kaluluwa mo? Kaya ngayon pa lamang, mga anak ninyo ha, ako yung apo ko, matapang ako sa apo ko. Kasi alam ko ginagawa ko. Pag sinabi ko, look, ano na si Mamila? Nag-power off na. Pag power off ka na din, mag-power off na siya. Pag hindi siya kapapayak, ano kami? Nagtatagpuan kami. Pag ayaw pa rin, doon yung hangin, ako umubos na. Bakit? Tayong malalaki nagkakaalam eh. Yung mga bata na yun, wala alam yan kung anong mabuti. Ikaw nagkakaalam eh, pinabayaan mo lang kasi tamad ka magbantay. You're killing softly your child. Hindi mo alam sa katamaran ng pagbabantay mo, mamamatay pala ng maaga yung anak mo. Ano po ba natin? Hello? I pray to God, nawawaan mo natin. So, He is the bread of life. Kapag lagi tayong kumakain ang salita ng Diyos, lahat ng mga pita ng laman, lahat ng desire natin na nasa natin, then nakakain siya, malakas siya, kapawalang bisa yun. Amen? Eh, kung may mga kasalanan tayong ginagawa, mahirap tayong kasi intanggap tayo sa kasalanan, makawala. Basta na po kayo ng Bible, tutulungan po kayo ng Holy Spirit. Kaunawaan. Amen po ba? Kahit sino, kahit bata pa yan, turuan mo na magbasa ng Biblia. Yung anak niyo ba, may memory verse na yan? Hello? Baka kahit na tayo. Pinipilit natin sila mabuhay. Nakita natin mabuhay sila. Amen po ba? Nakakain sila. Baka physical na katawan ng pinapakain mo. Eh yung kaluluwa nila kumusta? Baka kinukuha na ni Satanas yan. Hello? Nakuha po ba natin? Mga magulang. Huwag lang po tayo turuan ng buhay. Turuan din po natin ating mga anak magbasa ng Biblia. Kailangan may time sila magbasa ng Biblia. Amen po ba? Nakuha po ba natin? Kasi obligasyon ng mga magulang, turuan ang mga anak natin na mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Ini-instill po ba natin yan sa ating mga anak? Kaya mahirap magiging magulang. Eh ngayon, gusto nila magiging magulang eh. Wala pang ang alam eh. Gusto na magiging magulang kung pumapasok ka sa boyfriend, girlfriend. Amen po ba? Hindi po masama mag-girlfriend, mag-boyfriend eh. Sa tamang edad, tapos ka na, may trabaho ka na, malalim ka na kayo, sige, mag-asawa ka na, pero yung born again. Amen po ba? Eh kung ganyan, wala pa naman tayong narating sa buhay, puro na sa isip, sa puso mo, ikaw lahat sa akin. Amen? Kung mag-post, ikaw ang buhay ko. Akala ko ba si Jesus ang buhay mo? Bakit sa post mo, ikaw ang buhay, ikaw lahat sa akin? Akala ko ba, Jesus may life ka? Ang labo mo naman. Amen. Okay. That's lahat ng buhaw natin, lahat ng pagnanasa natin, yung kinagutuman natin, kapag lagi tayo
lagi tayo na sa Panginoon Kristo, mapaulang isa, hindi ka nagugutumin. At ang lagi mong kagutuman ay yun ang patungkol sa makalangit na bagay. Amen po ba? Nanaman po ba natin? Kaya maraming Kristiyano, walang direksyon ng buhay. Dahil hindi naman nila ginawang tinapay, Jesus. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Mas marami silang panahon sa cellphone, sa labas, sa lakwat, sa mga activities ng salibutan. Marami silang panahon. Tapos, ito, gusto nila pumasok ng langit. Opo, maraming gustong pumasok ng langit, pero ayaw unahin ang Diyos. Amen? Kagaya din yun eh, nananalangin, Lord, puro inom, puro bisyo. Tapos pag nananalangin sa birthday niya, Lord, bigyan niyo mo kong good health. Good health, pero nasa bisyo ka sa narin. Paano ka magiging good health niyan? Ganun din po yan. Maraming Kristiyano gustong pumasok sa langit. Pero ayaw magbasa ng Biblia. Puro cellphone. Kalabitin mo katabi mo. Magpahinga ka sa cellphone mo, ha? Kailangan makita ka naman ni Lord nagbabasa ng Bible. Tingnan mo, sabihin mo, tingnan mo tumataba ka, pero ang payat ng kaluluwa mo. Tingnan mo, sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo tumataba ka. Para ka ng baboy. Pero yung kaluluwa mo, mandores. Kung saan na mataba ka, mataba rin ang kaluluwa. Di ba nalo? Amen? Eh wala. Mataba ka na. Pero ang lina ng loob mo. Di ba? Pero kung kilalang tao, nakinakin niya. Ang laking tao, tangkad. Pero ang hina ng loob, madaling ma-depress. Bakit? Hindi nakakain ng kaluluwa. Amen? Pero nung nangangayayat ka, dahil sa kababasa mo ng Biblia, ang taba-taba naman na kaluluwa mo, pagdating sa mga problema at pagsubok, hindi ka na-burn out. Hindi ka bumibigay, hindi ka nagsasalita, hindi ka nagpropose ng kung ano-anong pangit kasi malakas ang kaluluwa mo, nakakanin ka kasi. Because Jesus is the bread of life. Amen. Maling-mali. Pag sinabi ni Jesus Christ, I am the bread of life, pero hindi mo naman siya kinakain. Ibig sabihin, hindi mo siya binabasa. Ang Biblia, salita ng Diyos, hindi talaga. Amen? Hello! Sabihin mo sa katabi mo, sinasabi ni Jesus sa'yo, siya ang tinapay ng buhay mo. Sabihin mo! Kaliwat kanan! Siya ang tinapay ng buhay mo. Huwag ka lang magpataba na parang baboy ka na, pero yung kaluluwa mo, hindi naman nakakain ng salita. Church. Ha? Yung life nandun sa bahay, yung mga bread nasa church. Perfect. Very good. Tanaw po ba natin? Tapos ito pa ulit, gusto pumasok ng langit. Gusto pinagpalang buhay. Gusto mo payapa ang buhay. Gusto ang buhay ay masarap ang kinakain. Pero hindi nyo una ang Diyos, hindi nyo nagbabasa ng Biblia. Ano ka? Sinuswerte? Gusto mo pumasok ng langit pero hindi mo inuuna si Lord? Hello? Gusto mo maganda buhay mo? Pero hindi mo inuuna si Lord? Amen? Ano?
kaluluwa. Amen! Ang Jesus is my life family, the family of God, nagpapatabaan ng kaluluwa. Amen. Palakpakan po natin sila. Kanaminin yung katabi mo, hindi pa huli ang lahat, pwede ka pang tumaba. Tumaba ang kaluluwa, ha? Ang lakas natin kumain. Hindi lang kahit ginagawa natin, kundi lamon. Malusog. Hindi naman lahat ng mataba ay pabaya sa espiritual. Ibig sabihin, meron talagang marami. Masaya po yung mataba ka pisikal, mataba din ang kaluluwa mo. Amen? Amen. Okay! Kailan pa natin simulan patabain ang ating kaluluwa? Ngayon, sinabi ni Jesus, I am. John 6:35, I am the bread of life. Amen. Tinapay siya ng kaluluwa mo. Palakpakan po natin ating kaluluwa. Nakikinig po ba tayong lahat? Praise the Lord. I have still 15 minutes. Okay. Number one, why we are going to fix our eyes on Jesus? Because number one, He is the author and perfecter of our faith. Number two, because He is the bread of life. And number three, ang sabi po ng John 8:12, ito po, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sa Tagalog, basahin natin. Ako ang ilaw ng sanlibutan. John 12. Kanina John 6:35. Ito John 12. Okay. Ako, si Jesus, Amen. ang ilaw Amen. ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, sabi ni Jesus, ang sumusunod sa akin sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng kabuhayan. Okay, niresearch ko po yung patungkol sa light, bagaman ang light ay, alam po natin ano ang light. Okay? Ang sabi po ng Oxford Updated Dictionary, ang ibig sabihin po ng light is a mental illumination. Mental illumination. Elucidation, enlightenment. Ibig sabihin, light is enlightenment. Light is illumination. B. Light is hope. Light is happiness. A happy outcome. Yan daw po ibig sabihin ng light, sabi ng updated na Oxford Dictionary. C. Light is a spiritual illumination by divine truth. Nanaw po ba natin? Again, ibig sabihin ng light is a mental illumination. What do you mean by illumination? From the root word of illuminate. Ibig sabihin ng illuminate, light up. So, ibig sabihin ng light, si Jesus po yun, light up. Ibig sabihin, kung ating pagdugtungin, si Jesus po ang magla-light up. Make bright. Siya po ang mag-make bright. Ano yung sabi ng bright? Magliliwanag. Si Jesus po, sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. So church, si Jesus po ang magla-light up, si Jesus po ang mag-make break up, si Jesus po ang mag-mentally illuminate. Mentally, si Jesus po ang mag-mentally light up, make bright up sa ating mga kaisipan. Yan po ang sinasabi po niya, I am the light of the world. Ano po ba natin? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Okay. When we say, I am the light of the world, hindi po niya sinabi na, I am one of the light. He is the light itself. Siya
kundi siya ang light. Ibig sabihin, siya ang magbabrighter up ng buhay mo, siya ang magla-light up ng buhay mo, ng mentality mo. Hello? Amen po ba? Amen. Yan po ang kanyang sinasabi. Okay, siya lang po ang nag-iisang ilaw. So siya lang po ang pwedeng mag-light up, mag-make bright ng iyong buhay. Amen po ba? Amen. Siya lang. Kung malabo ang buhay mo ngayon, marami kang katanungan. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. So kay Jesus ka magpapa-ilaw. Amen? So He is more than stars. He is more than the moon. He is more than the sun. Because all of these stars, moon, and sun were created through Him. Amen po ba? So, gaano naman kaningning ang bituin? Karami ang bituin. Ang star is mas malaki kaysa sun. Mas mainit kaysa sun ang star. Amen? Amen. Sinong nakikinig sa science? For your information, billions of stars in heaven. Pero mas malaki ang bawat isa sa kanila kaysa sun. Malayo kasi ang kanilang distance. Ang sun ay malapit sa mundo. Pero sila malalayo. Ganun po ka-powerful God ang nag-create sa mga yan. Amen? Ganun ka-powerful ang God na nag-create sa atin. Very powerful God. Very wise God. Amen po ba? Amen. Ano po ba natin? So, lahat ng bagay, lahat ng mga nagbibigay ng liwanag, ay ginawa po yan sa pamamagitan ni Jesus. So, He is more than sun, stars, and moon. Amen po ba? Amen. So, gaano siya kadakila? Amen? So, sa isang lugar na walang ilaw, malapit na tayo magtatapos. Di mo ito matatapos. Sa isang lugar na walang ilaw, sa bahay, sa opisina, anong maramdaman nyo? Di ba mahirap? Baka may ahas doon, may butas doon. Baka kung anong nandoon ng mga obstacles para matisod ka. Amen po ba? Mahirapan ka. Amen po ba? Mahirapan po tayong lahat kapag walang ilaw. Mahirap gumalaw, mahirap kumilos, gumawa. Amen po ba? Hindi alam gagawin kasi walang light. Amen po ba? Ganun kalaga ang light. Amen? Amen. And here, sinasabi ni Jesus, I am the light of the world. Sino nasa world? Tayo. So si Jesus, ang ilaw mo. Kung ang isang lugar, isang kwarto, isang opisina, kung saan ka pupunta, ay walang ilaw, kung nahirapan ka gumalaw, gumawa, amin mo ba? At natatakot ka kasi malilim. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid ko. Kapag wala si Jesus na ilaw ng buhay natin, mahihirapan po tayong lahat. Gumalaw, gumawa sa ating buhay na maglilid sa atin sa katagumpayan. Nalaman po ba natin? Hindi lang siya nagsasabi na I am the bread of life, but eto, kailangan natin ng ilaw. Gusto mo ba maglakad sa walang ilaw? Of course, gusto natin may ilaw yung nilalakaran natin. Amen po ba? Kaya kung gusto mo na may ilaw yung nilalakaran mo, yung bahay na tinitirhan mo, yung pupuntahan mo, gusto mo yun para maayos ang paggalaw mo. Kaya nakikita mo lahat kung anong meron nandoon. Amen? Ganon din po sa buhay natin dapat. Dapat gustuin po natin na may Jesus tayo sa buhay. Then itong Jesus na ito ang magliliwanag, magpapaliwanag, mag-guide, mag-iilaw ng ating pupunta, ng ating buhay para hindi
hindi tayo matalisod, hindi tayo mahulog, hindi tayo mapahamak, hindi madisgrasya. Hello! Para mapabuti tayo dahil meron tayong ilaw na gumagabay sa atin. Amen. Palampakan po natin sa kaya mga kapatid ko, kung ang buhay natin ay walang direksyon, walang ilaw, napakahirap niya. Na ibig sabihin ko mga kapatid, kung walang Jesus sa ating buhay, araw-araw, because He is the light, our light. Amen po ba? Kung wala tayong liwanag, walang ilaw na nag-guide sa atin, nagdedirect sa atin, sa buhay natin araw-araw, pwede kang mapahamak, pwede kang matalisod. Hello! Hello! Paano? Gagawin na ba natin ilaw si Jesus sa buhay natin? Yung iba naman kasi, hindi inuuna si Lord araw-araw eh. Paano tayo magkaroon ng ilaw niyan? Nanaw po ba natin? Nasa isang ano pa lang tayo ha? Tatlo itong babanggitin ko sa inyo. A, B, C. Pero nandito pa lang tayo sa I am the light of the world. Yung the next, the words, wala pa dyan. Pag-aralan pa po natin yan. Maganda, alam nyo, ako, wala akong ginagawa sa buhay ko kundi lumod sa Panginoon. Hindi ako namumulya ng preaching sa... Nakikinig ako sa kanila pero hindi ako namumulya. Ginagawa ko to in my own. Sa tulong ng Diyos. Inuunawa ko yung binabasa ko, humihingi ako ng revelation sa Lord. Gusto ko may originality tayo, Jesus my life. Yung pinaka-original revelation na galing sa Diyos, kas natin papunta sa inyo. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid ko, kapag wala kang, sinasabi ni Jesus Christ na I am the light of the world, siya ang light mo, kung paano badly needed ka ng isang ilaw sa gabi, dapat badly needed mo rin si Jesus araw at gabi. Nanaw po ba natin? Sinong hindi nangangailangan ng ilaw sa gabi? Sinong ayaw lumakad kapag madilim? Di ba tayong lahat? Mabuti pa yung ilaw na pansamantala napupunti. Hello? Hinahanap mo para maliwanagan ka. Pero si Jesus na pinakailaw ng buhay mo, hindi mo siya hinahanap. Nanaw mo ba natin? Hindi mo siya inuuna. Eh siya ang gagabay sa iyo. Siya magdidirect ng buhay. Nanaw mo ba natin mga kapatid ko? So, kung badly needed natin ang ilaw, kasi maraming pagkagamitan ng ilaw, kagaya nito, hindi ako makapagbasa pag walang ilaw. Amen? Maraming pagkagamit ang ilaw eh. Yun po ba? Ganun din yun. Si Jesus ang ilaw mo, marami kang magagawa sa buhay. Amen po ba? Kapag si Jesus ang inuna mo, ginawa mong ilaw? Amen? Amen. Kalabitin mo katabi mo. Kailan mo gagawin ilaw si Jesus sa buhay niyo? Kalabitin niyo, hindi naman kayo nagkakalabitan eh. Wala namang kalabit eh. Kung gusto mo ng ilaw na hindi na pupunti, hindi na mamatay, hindi binibili, ayan o si Jesus na. Amen. Napakalaking pangalan. Siya ang nagpapakilala na siya ang ilaw natin. Amen. Para walang palapakilala natin. Para hindi ka makaramdam ng blackout at brownout. Thank you, Lord. Ito na pupunti. Pag di mo nabayaran, pero si Jesus hindi mo babayaran. Yung ilaw kay Jesus, laging nagniningning. Amen. Amen. Kaya mali tayong lahat kung hindi po natin unahin si Jesus sapagkat siya ang ilaw ng ating buhay. Siya ang gagabay, siya ang magbibigay ng liwanag. Amen po ba? Parang
brand out sa buhay. Nanuhan mo ba natin? I pray to God na nanuhan natin. Let's all stand in the Lord.